Hello mga kabakbak, ito po yung aking personal na tips para sa mga gustong bumili ng minivan or mga nagdadalawang isip sa pagbili ng minivan. As minivan owner, so ito po yung aking personal opinion based sa experience ko as minivan owner. Almost 1 year na rin po sa akin yung aking minivan na si Bakbak. First na tip ko po sa inyo kung gusto nyo magkaroon ng ganitong sasakyan, alamin nyo muna kung para saan nyo siya gagamitin. Kung gagamitin nyo siya pang kargahan ng mabibigat mga gamit, baka mahirapan po yung ating minivan. Pero kung gagamitin nyo siya pang business at kakargahan nyo ng hindi naman ganon kabigat, pwede po itong minivan. Kasi po napaka versatile na ganitong klaseng sasakyan. Ako po bilang user ng minivan, tatlong bagay yung kinonsider ko sa pagbili nito. Una, magamit ko siya as daily driver, pang service, papunta sa mga iba't ibang lugar. Pangalawa, gawin siyang camping van o camper van, which is nagagamit ko. Andyan yung mga tulugan ko sa likod, lutuan, yung mga gamit ko pang camping nandyan, dala-dala ko lagi. Kaya kahit saan man ako mapunta, pwede ako mag-set up. Tapos dyan na rin ako natutulog sa loob. Then pangatlo is yung business. So ipapakustomize ko siya soon si Bakbak para pwede natin siya magamit sa business. So yung tatlo na yan po yung kinonsider ko sa pagbili ng minivan. Now, sa mga nagtatanong, dahil ito po ay surplus, baka sirain yung minivan. Actually, hindi ko po yung nakita na issue. Kasi dito po sa amin sa Palawan, marami pong mga sasakyan na multi-purpose na cab, ginagamit pang public transport. Actually, yung iba, dinadagdagan pa yung haba ng minivan para maraming makasakay. Mga 12, minsan 14 na yung kayang kargahin. Although, mas malaki yun ng konti kumpara dito sa minivan. Pero halos similar din sila kasi Japan surplus din po yung mga multicab na pang public transport dito sa amin. So marami na po ako nakita. Tapos may mga ganitong klaseng sasakyan. Hindi man siya minivan pero half canopy, yung parang drop side lang yung likod, open. Kinakargahan po ng mga feeds, ng bigas, ng mga baboy. So, ginagamit po nila sa agriculture, pang transport ng mga produkto. So doon ko po nakita na talagang very reliable yung ganitong klaseng sasakyan. Kaya niya pong magkarga ng mga medyo hindi ganon kabibigat, no? May limit pa rin kasi itong klaseng sasakyan na ganito. Pero kung bilis naman yung hanap ninyo, hindi po babagay ito sa inyo yung minivan. Kasi may limitation po ito. Ang makina nito ay 660cc lang. So hindi talaga siya pang arangkada. Pero kung gagamitin nyo lang siya ng easy ride, perfect po itong minivan. Then pagdating naman po sa maintenance, etong unit ko, hindi po ito brand new galing sa builder or bagong gawa. Nabili ko po ito second hand. Actually, pangatlo na po ako na may-ari nito. Swerte ko lang dahil medyo maayos yung mga unang may-ari kaya wala masyadong problema dito sa unit. Maganda yung kaha, walang sira yung ilalim, okay pa yung takbo. So wala masyadong problema. Sa maintenance, napakamura po ng pyesa ng minivan. Hindi tulad sa mga mamahaling sasakyan na ilaw pa lang medyo mangangamote na tayo. Napakamahal ng mga pyesa. Mga ganitong sasakyan tulad ng minivan, napakamura po ng kanyang pyesa, tapos mura din yung labor. So madali din siya ayusin. Now, tip ko po sa inyo kung bibili kayo ng second hand, make sure po na hanggat maaari makipagtawaran kayo dun sa binilhan nyo. Kasi kailangan nyo po ng budget pa para allowance just in case yung mabili nyong second hand ay may problema. Mag-budget po kayo for repair. I-consider nyo na pag binili nyo siya, kasama yung problema ng sasakyan na mabibili natin. So kailangan handa po kayo para pagka nabili nyo yung sasakyan at merong sira, ipaayos nyo agad para makondisyon at magamit nyo ng maayos. Then pagdating naman po sa mga builders, marami pong mga legit builders, no, sa Davao, sa Cebu, dito sa Palawan. Actually, extension office lang yun dito sa Palawan. Itong unit ko pala galing sa Multicab Palawan.
doon nabili ng unang may-ari. So maganda doon sa mga company, meron silang after sales service, no, tulad kay Dodong Laagan. Kahit sa Davao si Dodong Laagan, kung may problema yung unit ninyo, pwede kayong tumawag anytime. Meron silang technical support, no, pwede magbigay sila ng instruction kung ano yung gagawin para maayos nyo yung inyong unit. Yun yung kagandahan. So marami naman pong legit, pero sa ngayon nakikita ko sa social media, marami din po ngayon na mga bogus na builder. Yung iba scam pa nga. So ingat-ingat lang, kaya pili po kayo ng mga builder na pagbibilan ninyo. Kasi kadalasan po sa pagbili ng ganitong unit ay made to order. Magda-down kayo, sa kanila gagawin yung unit, o magbibigay kayo ng design, ng itsura ng gusto nyong maging kalabasan ng inyong unit, tapos gagawin nila. Tapos unti-unti yung bayad, staggered hanggang sa fully paid yung payment, hanggang sa matapos din nila yung inyong unit. So dati inaabot lang ng 3 months, ngayon yung iba inaabot na ng 6 months, 1 year na nga yung iba, ganun nakatagal, dahil sa dami po ng gustong magpagawa ng minivan. Sa lakas ng minivan, wala akong masabi. Kaya niyang umakyat sa mga matataas na akyatin. Nasubukan ko na siya, rough road, matataas na daanan dito sa Palawan, kayang-kaya niya. Hindi lang talaga ako sanay ng automatic, kaya medyo nahihirapan yung sasakyan pagpaakyat. Pero ngayon alam ko na. So automatic naman pala siya kapag tinapakan mo tapos nabibitin na sa taas, automatic na ibababa niya yung gear. So pagbaba nun, saka naman siya aarangkada. So yun pala yung automatic. So hindi lang talaga ako sanay, pero at least nakakabisado ko na. And nakakatuwa po drivean itong minivan. Sobrang smooth dalhin, tapos ang liit niya lang, kasya sa mga may sisikip na daanan, lalo na po sa mga parking area na masisikip. Saktong-sakto po yung ating minivan. So yun lang po, sana nakatulong yung aking binigay na insight sa inyo sa desisyon nyo na kumuha rin ng minivan. So aralin niyo, alamin nyo kung ano yung inyong objective sa pagbili ng minivan, saan nyo siya gagamitin, tapos and of course budget. So nagre-range po ito ng 200 plus hanggang 500 plus. So depende sa klase ng unit, depende rin sa accessories na kinabit, at depende rin sa version, no? Merong DA64, merong DA17, tapos may wagon type, may van type. So yung ating sasakyan naman ay van type po ito. High roof siya. Mas gusto ko yung van kasi medyo malaki, tapos maluwag yung likod. Tapos yung ilaw niya nasa baba, nasa bumper, hindi siya nasa gilid. Kadalasan kasi ng mga wagon type, yung nasa gilid yung kanyang ilaw, patayo. Itong mga van type nasa ilalim. So yun lang po. Maraming salamat. Bye-bye!